Sa libutan at tamong kalikasan, mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan at kawangis niya, at kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipagdiwang po natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Hilingin natin ang kanyang panalangin at matutunawa tayo sa kanyang ipinakitang halimbawa. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, lutong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mo sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Bigla kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret, na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at ikinagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos at ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral.
Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang Panginoon. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gaya po ng sabi natin kanina, ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo, the conversion of Saint Paul. At narinig nga po natin sa ating unang pagbasa ang storya ng pagbabago niya na ayon mismo sa kanya. Dangan nga lang, wag naman po nating isipin na pagkasama-sama ng tao ni San Pablo, ha? Although aminado siya sa mga naging pagkakamali niya. Pero di po ba kasi pag sinasabi nating conversion o pagbabagong buhay, ang iniisip agad natin ay mula sa pagiging masama. Halimbawa, may bisyo, napakayabang, adik, papunta sa pagiging mabuti. Ay, hindi po ganyan ang nangyari kay San Pablo. Sapagkat kung susuriin po natin ang buhay niya, mabuting tao naman siya. Wala siyang bisyo kundi mag-aral, magbasa, magmilay at mangaral tungkol sa salita ng Diyos. Wala siyang ipinagyabang kundi ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At wala siyang kinaadikan kundi ang Diyos lamang. Opo, may mga nasaktan siyang tao, partikular na mga unang Kristiyano. Yun naman ay dahil sa hindi niya alam na Diyos si Kristo. Ang alam lamang niya, kailangan niyang ipagtanggol ang pananampalataya niya sa tunay na Diyos. Sa tunay na Diyos na nagsabing, "Ako lamang ang dapat na maging Diyos niyo." At tama naman yun. Mabuti naman yun. Walang masama doon. Hanggang sa ma-realize niya, may mas ibubuti pa pala, mayroong mas itatama pala, mayroong pang mas i-improve pa pala ang pananampalataya niya. At ito ay kapag sumampalataya siya kay Kristo na nagkatawang taong larawan ng tunay na Diyos na nang niyang sinasamba bilang isang Hudyo. Sa madaling salita, hindi niya alam nung una na mali ang kanyang ginagawa. Akala pa nga niya'y tama sapagkat ipinagtatanggol niya ang tunay na Diyos hanggang sa maunawaan niya na ang tunay na Diyos na ipinagtatanggol niya at si Jesus ay isa. Kaya ang ipinagdiriwang po natin ngayon ay conversion, pero hindi conversion mula sa pagiging masama, papunta sa pagiging mabuti. Manapa, ang pinagdiriwang natin ngayon ay isa ring conversion, pero mula sa pagiging mabuti, patungo sa pagiging
mas mabuti. Also, pareho lang naman silang mabuti. At pareho lang din namang mahirap yung dalawang conversion na yan. Mahirap yung magbago, mahirap din ang mas magpakabuting tao. Kaya may mga tao na ang katwiran ay, ganito na ako eh. Tanggapin nyo na ako. Ito na ako. Yan ay hindi naman mga masamang tao. Wala namang kriminal na nagsabing, ganito na ako eh, tanggapin mo. Di ba? Walang ganon. Manapang nagsasabi ng ganyan, ganito na ako eh. Yung mga, di naman masama, mabuting tao rin naman. Kaya lang may mga kapintasan, mainitin ng ulo, mapagmura, sensitive, hindi thoughtful, hindi expressive, hindi pala simba. Yun. Kaya lang, nahirati na o nasanay na sa kahinaan nila. Kaya ayaw na o nahirapan ng magbago kasi nga nahihirapan na sila at nasanay na sila. Parang yung problema ng isang netizen dati, nakita ko, nagpa-renovate siya. Lalo na nung CR nila, pinaganda niya, pinatiles niya, may bidet, may magandang shower, pati yung toilet, class. Pinalitan niya. Modern na talaga yung CR nila. Kaya lang ang problema, yung tatay niya, parang sinauna. Nako, pilit pa rin nilalagay dun sa CR nila yung timba. Buti sana kung magandang timba. Yung timba na boysen, yung lalagyan ng pintura. O, nakita nyo na. Bidet na. Modern na. Ayaw pa rin ni tatay. Kasi dun sa timbak na yon, at home na siya. Nasanay na siya. But the Lord is asking us for a continuous conversion. Yung magbago tayo kung tayo may isang pagkakasala at yung mas maging mabuti pa tayo kung wala naman tayo mga seryosong pagkakasala. Hindi po, sabi ko nga, hindi magkaiba yung dalawang conversion na yan. Magkahugpong pa nga yan. Na tayo, na dati makasalanan na nagbago, ay tinatawagan pa rin ng Panginoon para sa patuloy na pagbabago hanggang sa unti-unti na tayong matulad o mapalapit kay Kristo. Di ba yun naman ang sabi ng Panginoon sa atin? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Hindi pa naman tayo perfect para sabihin natin, ako na to ganito na ako Hindi pa naman din tayo patay para sabihin natin yan. Besides, pag ang sasabihin natin ay ganon, para na rin natin sinabi na hindi na natin kailangan ang awa at grasya ng Panginoon. May nagsabi nga pong repentance or conversion, not proper behavior, not even holiness, but conversion is the doorway to God's grace. Yung pagnanais nating magbago, yun, hindi yung pagpapakabanal natin, hindi yung magandang pag-uugali natin, kundi yung pagnanais nating magbago, hanggang siyang mas access natin sa grasya at awa ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba, yun ang sabi ni Santa Faustina, sino mang nagsasabing mas makasalanan siya kaysa sa kapwa niya, yun ang mas makararamdam ng biyaya ng awa ng Panginoon ng awa. Kaya isipin po natin, ano yung mga aspeto sa buhay natin ang kailangan pa nating baguhin at improve. May nagsabi nga pong repentance or conversion, not proper behavior, not even our holiness. Conversion, repentance is the doorway to God's grace. O di ba yun din ang parang sinabi ni Santa Faustina? Sino mga makapagsasabi sa kanyang puso, ng bukal sa kanyang kalooban, na siya ay mas makasalanan kaysa sa kanyang kapwa, yun ang mas magkakaroon ng access sa biyaya ng Diyos, biyaya ng awa, biyaya ng mas marami pang pagpapala. And conversion, repentance is not just turning away from our sin. Conversion is also changing for the better. Kaya isipin po natin ano yung mga aspeto sa buhay natin ang kailangan nating baguhin at kailangan pa nating improve. Yung mas maging pasensyosa pa tayo, mas maging malawak pa ang ating pangunawa, mas maging malaki pa ang puso natin para mahalin ang ating kapwa. Yun. Yun ang magme-merit ng grasya ng Panginoon. Marami tayong mga hinihiling. Sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo makasigurado agad-agad na diringgin, ora mismo, ng Diyos ang panalangin natin, basta yung panalangin, Panginoon, baguhin mo ako. Gusto ko pong magbago. Yun. Sinisigurado ko sa inyo.
ibibigay sa atin ng Panginoon ang biyaya ora mismo. Kasi yun ang gusto niya nang tayo unti-unting matulad sa Kanya. Kasi yun din ang gusto niya, yung ibigay natin ang ating pagkakasala sa Kanya. Yun din ang gusto niya na ibigay niya sa atin ang Kanyang pagpapala na ibibigay lamang niya kapag mapagkumbaba nating aminin ang ating pagkakasala at aminin ang mga dapat pa nating improve sa ating buhay. Besides, tandaan po natin na dahil sa mas pag-i-improve ni San Pablo ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pagpapakabuti, alam natin na mas lalo siyang naging epektibo. Mas marami siyang napaglingkuran, mas marami siyang lugar na napuntahan. At napakarami niyang naisulat nang hanggang ngayon nasa ating banal na kasulatan at ating pinakikinabangan dahil hitik na hitik ito sa kahulugan. Inasmuch as ang lahat ng ito ay bunga ng inspirasyon sa Kanya ng Diyos, dala ng Kaniyang mas lalo pang pagpapakabuting tao. Kaya hindi malayo na mas mabibless pa tayo, mas mabibless pa sa pamamagitan natin ng ibang tao kung tayo'y magbabago o kung tayo'y nagbago na, mas magpapakabuti pa sa grasya at awa ng Diyos. Sana hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, lalo pat sigurado namang meron pa tayong mga dapat ayusin sa ating buhay. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringkin sapagkat ng anak niya ako. Diyos ang samo Alam niya ang ko. pangailangan ko kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat, Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringkin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo po kaming makita sa aming buhay ang mga dapat naming baguhin. Gayon din, ito sana ay makita rin ng mga taong pinagdarasal namin na sana ay magbago. Panginoon, kung sakali na sa palagay ko ay nasa tama naman ako, tulungan mo pa rin ako magbago habang hinihintay kong pagbabago ng kapwa ko. Kung kinakailangan mas lumawak pa ang pangunawa ko, lumaki pa ang puso ko, para mas makapagmahal ako, para mas makapagpatawad ako, para mas mahintay ko pa ang pagbabago nang hinihintay ko magbago. Sige, Panginoon, tulungan mo po ako. Nakita ko naman sa tulong mo ang mga dapat ko pang improve sa sarili ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo magagawang pabayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Bibigyan niya tayo ng grasya sa mga magandang layunin natin. Kaya sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan natin.
sapagkat ang Diyos ay tunay na nagmamalasakit sa atin, lalo pat ito'y para sa ikapagbabago ng buhay natin, ika-improve ng buhay natin, at ng buhay pamilya, buhay panalangin, buhay pakikipagkapwa natin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dasalin mo ang panalangin ng pagbabago. Tutulungan ka ng Diyos. Maniwala ka. Basta gustuhin mo at para dito, matuto ka rin namang magsakripisyo. Tulad ni San Pablo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihandog sa iyo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko, ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa mga Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililinga pong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay ahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at tahimik nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinag-ahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ako'y pagod na at nagdurusa. Sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus na nagalay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang at susunod ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang at susunod ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sampayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaro, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahama. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata.
Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na biran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last ahead. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last.